Magandang hapon po sa ating lahat, higit sa ating Panginoon. Pagkain ng Diyos, sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan. Salamat din sa mga testimony na ating napakinggan. Tunay nga ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay. At salamat din sa special number. Kung makikita natin na ang Diyos talaga ang siyang naglalakit-lakit kung ano yung programa ng pagsamba na nararapat para sa Kanya. Kasi yung mensahe ng Panginoon sa araw na ito, maging yung testimony, maging yung special number, maging yung sa worship service, kung makikita natin ang Diyos talaga ang siyang nag-aayos ng Kanyang programa. Kasi yung ating mensahe ngayon, tamang-tama sa pagkakaugnay ng testimony, ng special number, maging yung awitin para sa ating pagsamba sa araw na ito. Palora natin pag-aaralan sa araw na ito, manggagaling sa aklat ng Mark chapter 4, verse 35 to 41. Ang sabi niya rito sa New King James Version, "On the same day, when evening had come, he said to them, 'Let us cross over to other side.' Now when they had left the multitude, they took him along in the boat as he was, and other little boats were also with him. And a great windstorm arose, and the waves beat into the boat, so that it was already filling. But he was in the stern, asleep on a pillow, and they awoke him and said to him, 'Teacher, do you not care that we are perishing?' Then he arose and rebuked the wind, and said to the sea, 'Peace, be still.' And the wind ceased, and there was a great calm. But he said to them, 'Why are you so fearful? How is it that you have no faith?' And they feared exceedingly, and said to one another, 'Who can this be, that even the wind and the sea obey him?'" Ang mensahe ng Panginoon sa oras nito ay may titulong "Be Still." At bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Lord God, purihin ka o Diyos, sambahin ka Ama sa Espiritu at katotohanan. Tunay nga o Diyos na makapangyarihan ka. Tunay nga o Diyos na buhay ka, Panginoon. Tunay nga na ikaw ang simula at ang wakas. Tunay nga o Diyos na hindi ka nagbabago. Tunay nga o Diyos na tapat ka sa iyong mga salita. Lord God, salamat po Diyos sapagkat tunay nga na ikaw po ang the great sovereign God na may control at may akda ng lahat ng mga bagay, Panginoon. Salamat po Diyos sa kaunawaan na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin, Panginoon. Sa kasiguraduhan, Panginoon, na ikaw po ang may hawak ng buhay ng iyong mga hinirang, Panginoon. At sa oras na ito, patuloy din po namin kinikilala na tunay nga napakaraming, Panginoon, ng biyaya mo na patuloy mo ibinibigay sa amin, Panginoon. Pero may mga sandali pa rin na kami kinakapos. Nagkukulang kami sa aming pananampalataya. Nakakaisip kami, nakagagawa kami, nakakapagsalita kami na hindi karapat-dapat ayon sa iyong nais, Panginoon. Kaya nga po sa mga oras at sandali na kami dumaraan sa mga ganitong sitwasyon, ang dalayan ko, O Diyos, sa mga sandali ito, patawarin mo kami, Panginoon, upang sa sarili wala pong maging hadlang, upang malaya kang makapangusap sa bawat isa sa amin. May turo mo, mangusap ka sa amin, buksan mo nga po ang aming puso't isipan, tanggapin namin, Panginoon, ang aral mong nais mong ituro sa mga sandali ito, O Diyos. At minsan pa, ang dalayan ko nga po, O Diyos, na tunay nga, na sa tulong mo rin, Panginoon, patuloy mo kaming patatagin, Panginoon. Para na sa ngayon, sa pamamagitan po ng buhay na pinagkaloob mo, pinaharap mo, Lord God, mag-glorify ka namin, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa oras nito. Ito po, Diyos, ang aking samdalangin. In Jesus' name I pray. Amen. At dito nga sa ating pag-aaralan, be still. Kumbaga, kapag sinabi natin, be still, kumbaga, ano ba ang pumapasok sa ating isipan?
Pag sinabi mong be still, ang pinakampangkaraniwang na ibig sabihin niyan, stay still, stand still, sit still, relax. Settle, calm down, be quiet. Ibig sabihin, kumalma ka lang. Manatili ka lang, tumahimik ka lang. Yun ang ibig sabihin ng be still, ika nga. Kumbaga, mag-relax ka lang, kumalma ka lang, ika nga. Sa buhay natin, kumbaga, normale na tayo nakakaranas ng bagyo. Yung bagyo na ating nararanasan, pwede siyang literal na bagyo, pwedeng figurative na bagyo. Kumbaga, lalo higit sa Pilipinas. Pag sinabi mong literal na bagyo, ayan, literal na bagyo, ika nga. O yung figurative na bagyo, yung halimbawa sa buhay natin, yung mga karamdaman, disappointment, mga sakit, kamatayan, kalungkutan, mga bagyo ng buhay, ika nga. At sa buhay natin, kahit Kristiyano tayo, hindi tayo exempted dyan. Bahagi tayo sa nakakaranas ng bagyo ng buhay, kahit sabihin mong Kristiyano ka, kahit sabihin mong mananampalataya ka, hindi ka exempted dyan, ika nga. Ang sabi nga niya rito, we face storms because we are humans. Nakakaranas tayo ng bagyo ng buhay sapagkat tayo mga tao, ika nga. Hindi tayo robot. Kumbaga nakakaramdam tayo, nasasaktan tayo, nahihirapan tayo. Ika nga. Hindi ka robot, kaya bahagi ka na makakaranas ka ng bagyo ng buhay. Bahagi tayo, kahit sabihin mo Kristiyano ka na, Kristiyano ako, makakaranas ka rin. Ika nga. At dito, sinasabi nga, Jesus does not promise exemption from the normal storms of life. Hindi nangako si Jesus na exempted ka na sa mga bagyong yan. Kahit basahin at basahin mo ang Biblia. Hindi nangako ang Diyos na exempted ka na sa mga bagyo ng buhay ka. And these storms are often directed sa pamilya natin, sa sarili natin, sa mga sakit na nararamdaman natin, sa mga anak natin, sa mga plano natin sa buhay, sa mga mission natin, sa mga goal natin, sa mga trabaho natin. Dumaraan ang bagyo yan. Kumbaga, hindi tayo exempted dyan. Kaya ang sabi ng mensahe natin sa oras ito, be still. Sa ating pag-aaralan, ang pinapaalala ng Diyos, meron tayong 5 na titingnan. Una, na pinapaalala sa atin, be still through faith. At dito nga, ang sabi nga, there is nobody in the world that will not face a storm. Wala sa mundong ito na sinasabi na exempted ka sa bagyo ng buhay ka. Sapagkat tayo tao, hindi tayo robot. Kahit Kristiyano ka, kumbaga, makakaranas ka niyan. Ngayon, ang sinasabi sa atin, ang pinapaalala sa atin, the effects of the storm, however, depend on how prepared we are to deal with them. Gaano ka kahanda once na dadaan ka sa bagyo? Sa bagyong literal o bagyo ng buhay? Gaano ka kahanda? Ika nga. Doon sa text natin sa verse 38, ang sabi nga niya rito, but he was in the stern asleep on a pillow. Sino? Ang ating Panginoong Jesucristo. And they awoke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Ang ating Panginoong Jesucristo, naroon sa bangka, sa pagod, natutulog, nagpapahinga, ika nga. At sa sandaling ito, nasa bagyo sila, nasa bangka sila, may bagyo. Habang sila nasa bangka, ika nga. Ginising nila ang ating Panginoong Jesucristo. Wala kang pakialam sa amin, lulubog na tayo. Mapapahamak na tayo, ang sabi ng mga alagad na kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ang makikita natin, ang pinapaalala ng ating Panginoong Jesucristo na yung takot na nararamdaman
naman ng mga kasama niya sa bangka, nagpapakita lang na sila'y kulang sa pananampalataya o walang pananampalataya. Kumbaga, normale na kapag daraan ka sa oras ng bagyo, kumbaga, natatakot ka. Natatakot tayo. Yun ang normaleng pangkaraniwang nararamdaman ng tao. Natatakot, nangangamba. Pero ang sabi ng ating Panginoong sa Kristo dun sa verse 40, but He said to them, why are you so fearful? Bakit kayo sobrang natatakot? How is it that you have no faith? Ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, bakit ganyan kayo? Wala kayong pananampalataya? How is it that you have no faith? At andito nga, sabi rito, through faith, we come into possession of a new life. Sa pamamagitan ng pananampalataya, nagkaroon tayo ng bagong buhay. At sa pamamagitan ng bagong buhay na ito, yung pananampalataya, ito yung dapat na ating nilalakaran. Kumbaga nang magkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoon sa Kristo, nanampalataya tayo sa Kanya. At ito yung ating nilalakaran. At ito yung dapat nating nilakaran. At ang pinapaalala sa atin, to overcome fear in storms, we need to grow in faith. Kinakailangan natin lumago sa pananampalataya para ma-overcome natin ang bagyo. Anong klase ng bagyo? Ang daraanan natin. Ang sabi nga niya rito, we need to grow in faith. Kailangan mong lumago sa pananampalataya. Una, na pinapaalala sa atin dito, faith that God will protect us if it be His will. Ano sabi? Yung pananampalataya ay iingatan tayo ng Diyos kung ito ang Kanyang kalooban. Kung ito ang Kanyang kalooban. Sa Psalms 46, verse 1 to 3, ang sabi nga niya ito, God is our refuge and strength, and ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam and the mountains quake with their surging. Ang Diyos, ang lakas natin at kanlungan. Ang sabi niya rito, kahit na magngalit yaong karagatan, kahit na mayanig ang burol, magimbal, di dapat matakot. Ibig sabihin, kahit anong sitwasyon ng pangamba na maaaring matakot ka, ang dapat mong panghawakan, ang Diyos, ang aking lakas at kanlungan. Dapat nating maintindihan na may God's will, may kalooban ng Diyos, at ang sigurado rito sa kalooban ng Diyos para ito sa ikabubuhay mo. Kumbaga hindi mo man maintindihan, hindi mo maunawaan sa mga sandali nito, may kalooban ng Diyos, pero ang bottom line nun, para sa ikabubuhay mo. At dito nga, sabi nga niya rito, ililigtas ka ng Diyos kung ito ang kanyang kalooban. Kasi may kalooban siya na hindi natin lubos na naiintindihan. At ang isa pang pinapaalala sa atin na kinakailangan natin lumago sa pananampalataya, ang sabi nga niya rito, faith that God will deliver us to His heavenly city even if we die. Na ang Diyos ay ililigtas niya tayo to His heavenly city even if we die. Sa verse 4 and 5 ng Psalms 46, ang sabi niya rito, there is a river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. God is within her. She will not fall. God will help her at break of day. Ang sabi rito na pinapaalala ng ating Panginoon sa Kristo na kung ano yung dapat nating
gawin, anong pananampalataya ang dapat nating isapamuhay once na tayo dumaraan sa kalagitnaan ng bagyo ng buhay. Katulad halimbawa, kapag may mga kamag-anak tayo, may mga kamag-anak tayo, may mga kaibigan tayo, pamilya, o mga close friends, o sino mang malapit sa iyo na nasa banig na karamdaman. Malulungkot ka. Malulungkot ka kasi alam mo parang alanganin na ang kanyang kalalagayan sa kanyang pisikal na buhay. Matatakot ka, mangangamba ka, mangungulila. Pero ang sabi, alam mo na kahit mamatay siya, much better ang kanyang kalalagayan kung meron siyang Kristo relasyon sa ating Panginoon Diyos. Kung baga, oo, malulungkot ka kasi, mapapawali sa iyo, mawawala sa iyo eh. Pero kung iisipin yung much better na kalalagayan niya, kung may relasyon siya sa Diyos, mas maganda ang kanyang pupuntahan. Kaya ang sabi, pinalalago ka, pinagyayaman ka. Kumusta ang pananampalataya mo sa Diyos? Kumbaga, the Christian, ang sabi nga niya rito, the Christian experience is a journey of faith from start to finish. Kumbaga, yung pananampalataya natin bilang Kristiyano, isa siyang takbuhin, lakad ng pananampalataya, nanampalataya ka simula ng tanggapin mo ang ating Panginoong Jesucristo bilang personal Lord and Savior. Yun ang simula. Lakad siya, takbuhin siya, hanggang matapos. Kung gusto mong matapos, subito, di wala ka na ngayon. Pero, yung pananampalataya niya, nagsimula yan nung tanggapin mo ang ating Panginoong Jesucristo bilang personal Lord and Savior. From start to finish ang ating lakad, buhay pananampalataya. Ang dapat natin maintindihan, ang sabi nga niya rito, be still and know that I am God. Dapat natin maunawaan na anumang mangyayari sa paligid natin, sitwasyon na nangyayari sa buhay natin, ang Diyos hindi siya magbabago. Mananatili siyang Diyos. At dapat natin maintindihan na siya may control ng lahat. Hindi man natin maintindihan ang kabuuan ng kanyang dakilang plan. Be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob. Jacob is our refuge. Kumbaga, sa buhay natin, ang paalala ng Diyos, ika nga, be still through faith. Manatili tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Yung pangalawa na pinapaalala sa atin dito, be still through Jesus' word. Manatili tayo, kalma lang tayo sa pamamagitan ng mga salita ng ating Panginoong Jesucristo. Ang paalala sa atin, pinaunawa sa atin, Jesus' words prepare us to withstand the storms of life. Ang mga salita ng ating Panginoong Jesucristo, inihahanda niya tayo na manatili tayo nakatayo, nananampalataya, anumang hamon, bagyo ng buhay na dumaan sa atin. Inihahanda niya tayo. Sa Matthew 7:24-27, therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall because it had its foundation on the rock. Kumbaga, sa mga oras ng bagyo, hamon ng buhay, saan nga ba nakapundasyon
ang salita ng Diyos para sa iyo. Inihalin tulad dito ng katulad ng isang bahay. May isang tao nagtayo, ang pundasyon niya ng bahay niya nasa ibabaw ng bato. Ibig sabihin, matibay, matatag. Imbetse, yung isa na inahalimbawa niya, nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Alam naman natin ang pagkakaiba ng bato at buhanginan. Ang buhanginan, daanan mo ng tubig yan, mawawala na yan, masisira na yan. Imbetse kung sa bato, nakapundasyon ng bahay, matatag. Ganon din ang ating buhay pananampalataya. Ganon din yung mga salita ng Diyos na napapakinggan natin, ika nga. Saan ba nakapundasyon yung salita ng Diyos na ating napapakinggan natin? Kumbaga, kung titingnan mo ang sarili mo, saan ba nakapundasyon ang mga salita ng Diyos na napapakinggan mo? Once na dadanas ka sa bagyo o hamon ng lupa. Yung isang pinapaalala sa atin sa Roman numeral 2, ang sabi nga niya rito, to lay up treasure in heaven instead of on earth. Sa Matthew 6:19 to 21. Do not store up treasures for yourselves on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal, but store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Gaano ba kahalaga sa iyo ang relasyon mo sa Diyos? Gaano nga ba kahalaga sa iyo ang mga salita ng Diyos para sa iyo? Gaano nga ba kahalaga sa iyo na yung kaligtasang natanggap mo, ika nga. Kapag yung halimbawa may mga plano ka, may mga goal ka, na hindi natupad, hindi nangyari sa plano mo, sa goal o targeted time na gusto mong makuha, maglalaylo ka na. Tatamarin ka na. Hindi ka na a-attend ka na. Kapag yung may mga plano ka, may mga tinatarget ka, ika nga, may mga ambisyon ka sa mundong ito. Hindi sumang-ayon sa plano mo, titigil ka na. Ano ba mas mahalaga sa iyo? Yung kayamanan dito sa lupa o yung kayamanan na pangwalang hanggan? Kumbaga, tingnan natin, kapatid. Manatili ka sa mga salita ng ating Panginoon. Yung isa pang pinapaalala sa atin, ang sabi nga niya rito, to seek first the kingdom of God and His righteousness. Sa Matthew 6:31-34. Therefore, do not worry saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that we need all these things. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang sabi, doon sa verse 34, sa Tagalog ang sabi niya rito, kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas, saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating na. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Kumbaga, sa buhay natin, dapat natin maintindihan na mas unahin natin sadya ang kalooban ng Diyos. Mas unahin natin sadya ang kaharian ng Diyos. Kumbaga
Kumbaga, huwag na natin, sa atin, sapat na yung mga problema sa isang araw. Huwag mo nang dagdagan, ika na. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili. Kumbaga, ang pinapaunawa sa atin dito, na the secret to standing strong against the storms of life, kumbaga, hanapin natin, unahin natin ang Diyos. Ngayon, ang nangyayari, katulad nga nung testimony ng ating kapatid na, bakit may dumadating na sitwasyon na parang tila ina-question nga natin ang Diyos. Na, lumalakad naman ako, hinahanap ko naman ang kalooban ng Diyos, bakit parang ganito pa rin? Walang pagbabago, walang pag-usong, walang pagbabago sa sitwasyon. Bakit nga ano? Lumalakad naman ako sa kalooban ng Diyos bakit para bang tila walang improvement, walang progression, ganun pa rin. Bakit nga ba natin tinatanong mga bagay na ito? Kasi nga, dapat natin maintindihan na may kalooban ng Diyos na sadyang hindi natin talaga lubusan maintindihan. Pero dapat din natin maintindihan na may mga bagay na meron talagang humahadlang yung mga spiritual enemies na alam naman natin meron dyan. May mga spiritual enemies tayong kalaban. General nga, high-ranking official nga sila Kumbaga, may kalooban ng Diyos at meron sadyang kaaway na talagang hinahadlangan ka. Nilalagyan ka ng barricade. Kumbaga, dito, dapat natin maintindihan na kaaway, kumbaga, busy siya na trying to convince na ikaw na lumalakad sa kalooban ng Diyos, gusto niyang pinipitin ang salita ng Diyos contrary sa sinuturo ng salita ng ating Panginoon Kristo. Pinipilipit niya, tinipis niya, halimbawa. Katulad halimbawa doon sa Garden of Eden, nang sabi ni Yahweh, huwag niyong kakainin ang prutas nito nakakaalam ng mabuti, masama. Kundi mamamatay kayo. Dumating ang kaaway. Totoo ba na hindi mo pwede kainin? Totoo ba mamamatay ka? Ganun ang kaaway. Nilalagyan ka ng para kang hint para mag-alinlangan ka. Kinokontrary niya yung salita ng Diyos na ito yung sinabi ng ating Panginoon Kristo sa mga pandarayang ipinapasok niya sa isipan niya. At dito, dapat nating maintindihan na yan ang trabaho ng kaaway. At gustong-gusto niyang gawin yan para ma-influensyahan ka, manghina ka, tumigil ka. Yan ang gusto niya. Kung maaalala natin, halimbawa, si Saul, ang unang hari ng Israel. Ang sabi ni Yahweh kay Saul, lipulin mo lahat, yung mga didibahin mo, wala kang ititira. Yun ang sabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Samuel para kay Hari Saul, ang unang hari ng Israel. Ngayon, nakipagdigma si Hari Saul, ipinagkaloob sa kanya ang tagumpay. Ngayon, nung nagtagumpay siya sa gwera, nakita niya na marami siyang mapapakinabangan dun sa kanyang nasako na diligma niya. Nakita niyang marami siyang mapapakinabangan, manamali na para bang meron siyang makukuhang pakinabang. Anong ginawa niya? Ay, may pakinabang ako rito, itatabi ko. Akin na to.
Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, lipulin mo lahat. Anong sinunod ni Saul? Isinalba niya. Ganon tayo eh. Na ito yung salita ng Diyos, gagawin mo kung ano yung gusto mo o kung ano yung mga pumapasok na pag-alinlangan sa iyo. Ano nangyari? Dahil dun sa pagsuway ni Saul, naputol kaagad ang kanyang paghahari at ibinigay na ang paghahari kay David. Na kung saan si David ay sinasabi nga, the man after God's own heart. Lumakad si David sa nais at kalooban ng Diyos na kahit haharapin niya si Goliath na yung mga kawal ng Israel ay natatakot kay Goliath, pero si David na maliit na tao kay laban kay Goliath, hinarap niya si Goliath kasi alam niya ang Diyos ang kanyang kasama. Kumaga, yun yung pinanghawakan niya. Ganon din sa atin. Pinapaalala niya sa atin na hindi natin pwedeng sabihin na tayo mahalang ng Diyos. Pero nagpapatuloy kang ginagawa mo pa rin ang gusto mong gawin. Kumbaga sa lungat, sinasabi mong anak ka ng Diyos, pero sa lungat ang pamumuhay na ginagawa mo. Kumbaga, pinapaalala sa atin dito na tayo na tinuturing natin may relasyon tayo sa Diyos, dapat ang nayunin natin, ang goal natin is to please ang ating Panginoon, ang ating Diyos. The exercise of our faith and authority gives us the opportunity to celebrate the victory of Christ over the devil and other evil. Anong sabi? Kung pinapractice natin, sinasanay natin ang ating sarili na lumakad tayo sa ating buhay pananampalataya, binibigyan niya tayo ng kakayanan, kapangyarihan na maging matagumpay. Sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, mapagtagumpayan natin ang gawa ng kaaway at ang anumang mga gawa ng kasamaan. Kung maintindihan natin, kung maalala natin, maging ang ating Panginoong Kristo, nung siya'y nagkatawang tao, hindi siya exempted sa mga pandaraya ni Satanas. Pero, sa kanyang pagkakatawang tao, napagtagumpayan niya. Bakit? Kasi ang kalooban ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang kanyang sinasapamuhan. Yun ang siyang pinapaalala niya. Manatili tayo sa salita ng ating Panginoon sa Kristo. Yung pangatlo na pinapaalala sa atin, be still through prayer. Sa Hebrew 4:14-16, therefore, since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast to the confession, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who has been tested in every way as we are, yet without sin. Therefore, let us approach the throne of grace with boldness so that we may receive mercy and find grace to help us at the proper time. Magpakatatag tayo. Pinapaalala. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Kasi alam natin na meron tayong dakilang saserdote na namamagitan sa atin. Meron tayong intermediator, meron tayong mediator, ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga sa mga oras na parang nag-aalinlangan ka, sa mga oras na parang ang sitwasyon mo ay nadadaya ka ng mga alalahanin, ang pinapaalala sa atin, di ka nga, manalangin tayo. Huwag tayong lumayo. Huwag tayong maglaylo. Kumbaga, mas kailangan natin yan.
Kasi nga, nangihina ka na. Lalayo ka ba? Eh di lalo kang malulugmok, ika nga. Kailangan natin. Ilapit natin anuman mga alalahanin natin. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Kasi nga, kung sinasabi mo lahat, nakikipag-usap ka sa pamamagitan ng pananalangin, higaman. Kumbaga, ang sabi, mababantayan ang iyong puso at isipan. Kailangan mong makipag-usap sa ating Panginoong Diyos. Paano? Sa pamamagitan ng pananalangin. Manatili tayo sa pananalangin para mabantayan ang puso at isipan mo. Kasi nga kapag yung nanlalamig ka na, naglalaylo ka pa, ika na, ay talagang mas malawak ang pandaraya na makakakilos sa iyo ang kaawat. Dapat lalo ka bang lumapit sa Kanya. Be still, stands ready to calm our hearts and minds when facing storms. Kumbaga manatili ka, maging handa ka, para na sa gayon, ang puso mo, ang isipan mo, kumalma. Huwag kang madali ng mga bagyo na nararanasan mo sa buhay mo. Kumbaga, makipag-usap tayo sa pananalangin. Alam natin meron tayong tagapamagitan ng ating Panginoon. At ang sabi nga, manatili tayo sa salita niya. Manatili tayo sa salita niya. Kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo, yun ang susundin natin. Huwag nating pilipitin. Huwag nating ibahin. Kaya tayo nadadali. Kaya tayo natatalo. Katulad nga ng ginawa ni Saul, na, may papapakilabangan ako. Pero anong utos ng Diyos? Anong sabi sa kanya? Lipunin mo lahat. Kaya nakita niya, nangihinayang siya. Sa panghinayang niya, lahat nawala sa kanya. Ganon sa atin, na kapag pinipilipit mo, hindi ka nananatili sa salita niya, akala mo nagwaranya ka ngayon, pero yung long effect, mas delikado pa. Yung pang-apat na pinapaalala sa atin, be still through Jesus' salvation. Ang pinakang kinatatakutan nating bagyo na pwede nating maranasan, the greatest storm all of us will face will be the day of judgment. Kapag darating na ang ating Panginoong Jesucristo. Salamat kung na-rapture na. Kung maiwang ka, ikaw. Ang sabi sa 2 Peter 3:10 to 12, but the day of the Lord will come like a thief, in which the heavens will pass away with a roar, and the elements will be destroyed with intense heat. And the earth and its works will be burned up. Since all these things are to be destroyed in this way, what sort of people ought you to be in holy conduct and godliness, looking for and hastening the coming of the day of God, on account of which the heavens will be destroyed by burning, and the elements will melt with intense heat. Yung mga bagay na pinahalagahan mo sa mundo ito, ang sabi dyan, lahat yan matutupok, masisira. Yung mga bagay na pinahalagahan mo sa mundo ito, ang sabi, matutupok ang araw-buwan, maging ang araw-buwan, mga bituin at ang lahat sa lupa ay malalanad yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italaga na ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban.
Masyado mong pinahalaga ng mundong ito, pero sinasabi na darating ang panahon, matutupok, mawawala rin ang lahat ng yan. Salamat kung marapture ka, marapture ako, marapture tayo, hindi na natin mararamdaman ang mga hirap na yan. Pero kung hindi pa, mararanasan mo yung pinakang bagyo na dapat mong matakutan talaga. Kumbaga, pinapaalala sa atin na yung mga bagyong pinagdaraanan mo ngayon, maliit pa lang yan. Pero yung bagyo na darating, kapag hindi ka naging handa, sabi niya rito, kasi malinaw na sinasabi in the last days, kaya nga sa paglakad natin, pabayaan mo lang tumubo ang damo at saka trigo. Sa huling araw, ako magbubukod niyan. Eh paano kung ikaw ay huwag naman sana. Dito, ang pinapaalala sa atin na yan yung pinakang bagyo na dapat natin natakutan. A day in which we will all stand before the judgment seat of Christ. Haharap tayo sa Diyos. Salamat kung talagang totoo yung ating lakad sa Diyos kasi ang titingnan na lang naman kumbaga kung meron kang kung paano pa ng buhay ka. Pero kung ligtas ka, ligtas ka. Pero ang sabi dyan, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. Pero ang sabi, talagang haharap tayo. Kung lumapit ka ng tapat, natin ka na yung reward yung sinasabi sa atin. Nothing is vain sa mga paglakad natin sa kalooban ng Diyos. Kumbaga, ang pinapaalala sa atin sa atin ng Diyos sa mga sandaling ito, kumbaga, masyado ka naaligaga sa mundong ito, matutupok rin na lahat yan. Ang mas paghandaan mo ay yung great storm na darating. Ihanda mo yung sarili. Ang pangako sa atin, Jesus stands ready to save us and protect us from the perfect storms to come. Pero, ililigtas tayo ng Diyos. Proprotektahan tayo ng Diyos. Kapag talagang tunay ang relasyon mo sa Kanya. Isang pinapaalala ng Diyos na tayo mga Kristiyano, na kahit tayo Kristiyano, may relasyon tayo sa Diyos, hindi tayo exempted. Kasi nga, naririto tayo sa mundong ito, in perfect world, may mga bagyo ng buhay tayo mararanasan. Pero ang isa pang pinapaalala ng Diyos sa oras nito, ang sabi nga niya rito, be still through Jesus Christ. Panghawakan natin, manatili tayo sa pamamagitan ng mga pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Yung mensahe natin, yung text natin sa oras nito, pagkatapos ng mahabang araw na pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo, pagpapalayas ng mga masasamang espiritu, kumbaga nagbigay ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad ng utos, na itong utos na ito ay isang pangako rin, na ang sabi niya sa kanyang mga alagad, pumunta tayo, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Yun ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Ang kausap niya, ang kanyang mga alagad. Umalis ang ating Panginoong Jesucristo sa lugar ng Capernaum, kasama ang kanyang mga alagad, nasa bangka, nasa barka, ika nga, sa pagod, nakatulog. Yan ang sitwasyon, setting. At dito nga, habang natutulog ang ating Panginoong Jesucristo, umatake ang kaaway.
naglaboro ang away, ang demonyo. Nagsimula na bigyan ng frustration ang kanyang mga alagad. Ang alagad ng ating Panginoon Kristo. Kumbaga, pumasok, kinontrol ng away, ang ulan hanggang maging bagyo. Malakas na hangin. Bakit? Para na sa gayon, mahinder ang ating Panginoon Kristo, maging ang kanyang mga alagad na makatawid sa kabilang ibayo. Kasi yun ang sabi ng ating Panginoon Kristo, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Bakit? Doon sa kabilang ibayo, meron siyang palalayain na sinasaliban ng masamang spirito. Kumbaga, dito, makikita natin na the only way he could do this was to make them believe what was contrary to the word of God. Ang tanging magagawa lang ng kaaway ay para dayain ka nga, papaniwalain ka sa lugar, sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi ang sabi, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Yun yung sinabi ng ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin, kaya natulog ang ating Panginoong Kristo, magpapahinga siya dahil sa pagod na kanyang naranasan sa kanyang pag-ministry. Pero alam niya, makakatawid sila. Umatake ang kaaway. Kumbaga, nagkaroon ng bagyo. Sa bagyo ito, natakot, nagkalinlangan ang kanyang mga alagad. Kung titingnan mo, yung kasama ng ating Panginoon Kristo, na kanyang mga alagad, karamihan doon mga mangingisda. Ibig sabihin, sanay sila sa buhay dagat. Pero, mas nangibabaw sa kanilang takot. Alam nila ang sitwasyon sa dagat. Pero nadaya sila ng pandaraya ng awa. Natakot sila. Ginising nila ang ating Panginoon sa Kristo. Lulubog na tayo. Wala ka bang pakialam? Sa halip na gawin nila ang ginagawa ng ating Panginoon sa Kristo na nagpapahinga, kumakalma kasi alam nila o alam ng ating Panginoon sa Kristo o dapat alam din nila na may sovereign God na may control ng lahat ng sitwasyon. Imbetse, mas nangibabaw sa kanila ang takot. Bakit? Kasi nga, ang problema, kumbaga, mas pinanghawakan nila, the real problem with the disciple was not the wind and the storm, but believing what was contrary to the word of God. Kasi, ang talagang problema, hindi yung bagyo, hindi yung malakas na hangin, malakas na ulan, kundi ang mas pinanghawakan nila ay parang nag-alinlangan sila. Ang sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, kailangan din natin tumawid sa kabilang ibayo. Pero, ang mas nanaig sa kanila ay yung takot, yung pangamba. Nanaig sa kanila yung anxiety, yung dubyo, yung doubt, yung mga dati mong buhay, yung mga kahinaan mo, yung mga pangamba mo, ang mas nangibabaw kaysa yung pangakot salita ng Diyos. Ganun din sa atin. Na sa ating paglakad, sa ating buhay pananampalataya, kumbaga, anong pangahawakan mo? Yung mga pag-alinlangan, mga dubyo, anxiety, mga takot, o yung dati mong buhay na sabi ng Diyos, bago ka na, hindi ka na. Ano ang mas pangahawakan mo? At dito, dapat nating maintindihan na sinasabi nga niya rito na kahit Kristiyano na tayo, makakaranas tayo ng bagyo ng buhay.
Pero, dapat natin maintindihan na kung may bagyo ang pinagdaraanan ngayon, ipinapaalala lang na be still. Kalma lang. Pagkatiwala natin sa Diyos. Kung wala, salamat. Maghintay ka lang magkakaroon. Kasi, normal eh. Hindi tayo nagsante. Kumbaga, ang pinapaunawa sa atin na dapat natin maintindihan na sa buhay natin, kapag daraan tayo o dumaraan tayo ng bagyo ng buhay, ang dapat natin maunawaan ay kung ano yung source of the problem. Ano yung pinagmumulan ng problema. At dito, ang ating Panginoon Kristo, nakita niya na hindi yung bagyo ang talagang problema, kundi meron talagang humahadlang sa kanyang mission na tumawid sa kabilang ibayo. Kasi, alam niya kung ano yung gagawin niyang mission dun sa kabilang ibayo. Nakita niya yun. Alam niya. At ang pinaunawa nga sa atin dito na in every situation we face in the world, we need to act in accordance with the Word of God and not contrary to the Word of God. Sa bawat sitwasyon ng buhay natin, habang narito pa tayo sa mundo ito, kailangan natin kumilos ng naayon kung ano sinasabi ng salita ng Diyos at hindi salungat sa sinasabi ng salita ng Diyos. At ang sabi nga, we need to understand that the Lord is able to help us and that He wants to help us. Nais ng Diyos at gusto ng Diyos na tayo'y tulungan. Dapat natin maintindihan niya. At dito, ang sabi nga niya rito na yung sitwasyon na pupuntahan ng ating Panginoon sa Kristo, ng kanyang mga alagad, ang sabi nga, tumawid tayo sa kabilang ibayo kasi ang mission niya ron sa kabilang ibayo, kung babasahin natin sa susunod na kabanata ng Mark 4, kumbaga makikita natin na meron doon isang demon-possessed na inaalihan ng ilan? Ng pulutong. 2,000 masasamang espiritu ang may hawak sa lalaking ito na inaalihan ng masamang espiritu. Palalayain niya yung tao ito. Bukod doon, yung lugar na pupuntahan ng ating Panginoon sa Kristo, doon sa Gadarines ba yun? Ika nga, magtataka ka na yung mga tao ron, kasi nung pinalaya ng ating Panginoon sa Kristo, yung lalaking inaalihan ng masamang espiritu, yung masamang espiritu, ang request ng masamang espiritu, lumipat doon sa mga baboy. Magtataka ka. Kumbaga, mga Hudyo yun. Bawal sa kanila ang baboy. Bakit sila nag-aalaga ng baboy? Kasi nga, ang lugar ng Gadarene, kumbaga kung titingnan mo, para siyang isang Satan's stronghold. Ganun sa buhay natin. Na minsan, akala natin bagyo lang, pero yung pala merong deeper reason kung bakit may humahadlang sa kanya, sa kanilang pagtawid dun sa papuntang Gadarene. Ganon din sa buhay natin. Na sa buhay natin, na ang buhay natin, sa paglakad natin, na para bang nahadlangan tayo, pinaglalaylo tayo, pinangihina tayo,
Kapag ang buhay natin ay nahadlangan ang ating paglakad sa ating buhay pananampalataya, nanlamig tayo, kapag ang iglesia ay nanlamig, kapag ang relasyon mo sa Diyos ay nanlamig, nagawa ng kaaway na magtagumpay siya sa misyon. Siya ang sinunod mo. Ganun ang nangyari sa mga alagad. Kaya sila nangamba. Hindi nila pinanghawakan kung ano yung sinabi na tayo tumawid sa kabilang tayo. At dito, alam naman natin na ang layunin ng kaaway ni Satanas to steal, to kill, and to destroy. Gusto kanyang sirain, patayin, patigilin, papermahin. Yan ang gawa ng kaaway. To kill, to steal, and to destroy. Kaya nga mga kapatid, ang paalala ng Diyos sa atin, be still. Relax. Calm down. Kumbaga, manatili tayo sa Diyos. We can always rest peacefully because no storm can prevent the fulfillment of God's purposes. Kumbaga, magpatuloy tayo sapagkat walang bagyo na makahadlang, makapipigil para mangyaring maganap ang layunin ng Diyos para sa atin. Kumbaga, pagkatiwala na natin lahat sa Diyos. Sa ating mensahe na uunawa ng Diyos sa mga sandali ito, ang sabi nga rito, our relationship with Christ is crucial for a successful Christian life. Kumbaga, yung relasyon natin sa Diyos, dapat tayong maging maingat. At ang sabi nga niya rito, crucial siya. Kasi dapat natin malaman kung sino ba tayo sa harapan ng ating Panginoon. We need to know who we are in Christ. Ang sabi nga sa 1 John chapter 4, verse 17-18, by this, love is perfected with us so that we may have confidence in the day of judgment, because as He is, we also are in this world. There is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear involves punishment, and the one who fears is not perfected in love. Kumbaga, hanggang saan ba ang talagang relasyon, pagmamahal natin sa Diyos? Kumbaga, baka hindi pa ganun talaga kalalim. Pero sabi, love is perfect with us so that we may have confidence in the day, because as He is, katulad niya, katulad ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, panghawakan mo lang ang mga salita niya. Kaya siguro hindi pa natin magawang mahalin ang kapwa natin, hindi natin magawang patawarin ang kapwa natin, kaya siguro hindi hindi tayo makalakad, magkaroon ng buong pagtitiwala, pananampalataya, kasi hindi pa ganun kabuo, kaganap ang pag-ibig, pagmamahal natin, pananampalataya natin sa ating Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, suriin natin, examine yourselves as Christ's disciples. Disciples are living His life. Namumuhay nga ba tayo bilang tunay na tagasunod ng ating Panginoon Diyos?
Are we manifesting His power and authority to overcome challenges in our lives? Naipapakita ba natin yung kapangyarihan, kakayanan na kaya nating mapagtagumpayan ang mga hamon sa buhay natin? Nakikita ba? Kumbaga, dapat mag-manifest kasi alam mo kung nakakanino ka. At ang sabi nga niya rito, having the right relationship with Jesus Christ give us the authority to overcome the enemy or storms that seeks to destroy. Yung magkaroon ka ng tamang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi nga kanina, kung sinasabi natin tayo mga anak ng Diyos, kung sinasabi natin meron tayong relasyon sa Diyos, dapat yun ang ating isinasa. At kapag yun ang ginagawa natin, meron tayong kakayanan, ma-overcome ang mga kaaway natin o anumang bagyong dumarating sa ating buhay na kung saan ang siya nagpapahina sa atin. Manalangin po tayo. Lord God, purihin ka, O Diyos. Sambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Lord God, salamat po sa mga salita mo, sa mga aral mo. Salamat po, O Diyos, sapagkat minsan pa sa oras ito, pinaalalahanan mo kami, Panginoon, at tunay nga, manatili po kami sa iyo, Panginoon. Lord God, dalahin mo nga po, O Diyos, na tunay nga na hindi lang po ito napakinggan. Gamitin po namin ang katotohanan ito, O Diyos, upang na sa ganito tunay nga na makita sa amin ang kapangyarihan, kakayanan na ma-overcome namin ang mga challenges ng buhay o bagyo ng buhay na siyang sumisira, nagpapahina sa amin. Panghawakan po namin, Panginoon, ang katotohanan ito, O Diyos. Gamitin namin ang kapangyarihan ng iyong mga salita sapagkat habang ginagamit po namin ang kapangyarihan ng iyong mga salita, nararanasan po namin na tunay na buhay ka, Panginoon. Buhay ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Lord God, salamat po, Diyos, sa oras nito. Lord God, patuloy ko pong pinagkakalog lamang ang pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoon.